What's up KG at welcome back sa ating channel. So ngayong araw na ito, tayo ay may pag-uusapan tungkol kay Michael Saylor kung saan nagbigay na naman siya ng kanyang signal kung saan titingnan natin yung nila, orange dot tracker kung saan kung kailan sila bumibili ng Bitcoin, no. Syempre kilala naman natin si Michael Saylor na talagang isa sa mga business plan nila, lalo na yung kanyang company na strategy is yung mag-purchase ng Bitcoin. Pero bago yun, pag-uusapan din natin yung tungkol doon sa ating nasa na ba tayo doon sa tinatrack natin na DCA strategy doon sa ating time base, no? Kung kailan tayo bumibili. At doon, may tuturo din ako sa inyong konting mga ideas about doon sa ating plano, no? Pero sa ngayon, dahil ngayon ay sahod, so gusto kong umpisahan yung ating video sa muna tayo, magdi-DCA muna tayo ngayon. So bibili tayo ng Bitcoin, no? So ang gamit ko ay coins.ph. Ngayon magtatanong bakit coins.ph? Ang dami namang magandang exchange, no? So ginagamit ko yung coins.ph dahil mas madali siyang gamitin. Pangalawa, napaka-accessible niya at mas madali kasing magano sa kanya. Kasi buy and hold lang naman ang ginagawa natin. So nagbobodega lang tayo dito. So once na nakaipon na tayo ng sapat na Bitcoin, so saka natin yung inilipat sa mga mga cold wallet or hot wallet, no? So ang ginagamit ko naman doon is Exodus. So once na umabot na yung ating doon sa yung ating Bitcoin holding, so ay tuturo din natin kung paano yun. Pero sa ngayon, nandito muna tayo sa pag-iipon. So every sahod, so naging ugali ko na maglalagay tayo ng 500 pesos kada sahod. Depende kung syempre kung mas malaki yung kaya ninyong ilagay, so mas maganda. So ito naman is per example lang, no? Since 2021, ito talaga ang pinaka naging profitable para sa akin. Not financial advice, pero pwede nyo rin gawin ito kahit sa mas maliit na halaga. So kahit 100 pesos, kahit 200 pesos, pwede kayo maglagay dito kahit papaano. Para lang maintindihan ninyo at nyo muna. So hindi ako nag-all in at may pondo ako dito, pero ginagamit ko lang ito is kung para makapag DCA sa buong bear market, no. So punta tayo dito nandito tayo sa coins.ph, punta tayo sa ating portfolio. So ito yung mga token. So punta tayo sa Bitcoin. Ayan. Ngayon, para makabili dito sa Bitcoin, so pipindutin lang natin yung buy. So simpleng-simple lang, 'di ba? Punta sa Bitcoin, bibili ng buy. Tapos yung BTC, itong nakasulat na BTC na to. So papalitan lang natin, pipindutin lang natin itong change na button, no. So mapupunta tayo sa PHP, dahil ilalagay na natin yung ating amount kung magkano. So 500 pesos yung bibili natin. So review lang 'yan. After ng review, so swipe na natin. Ayan. So punta tayo sa ating portfolio. So check natin kung pumasok. So ayun, pumasok na yung ating Bitcoin. So nakapagdagdag ulit tayo ng another 500 pesos dito sa Bitcoin. So hindi ko na tinitingnan yung presyo, hindi ko na tinitingnan yung yun yung kagandahan eh. So habang nag-iipon ka, hindi mo natitingnan yung presyo, di mo, kahit mataas or mababa, bumibili ka. Kasi punta na tayo dun sa ating pangalawang topic, no. Kasi dito sa ating andito tayo ngayon sa ating trading view, kung saan ito yung lagi kong dinidiscuss, lalo pagka siguro twice a month ko dinidiscuss ito, no. So ito yung ating plano para sa this bear market. So para ma-recap kayo, no. So itong mga dots na ito, itong range na ito yung panahon kung saan kailan ako mag-accumulate ng Bitcoin. So nagsimula na ako last April at ngayon ay patuloy pa rin tayo nag-accumulate ng Bitcoin. So 500 pesos or ano, no? At dito rin kasi pinag-usapan din natin, no? So recap ko lang ha. Pinag-usapan din natin yung mga level na tinitignan natin kung saan pwedeng bumagsak or pwedeng bumaba yung presyo ng Bitcoin. So, ina-expect ko, hindi expect, no, pero hoping ako na bumaba ulit yung presyo dito. Sa stage 3. Stage 3 at saka stage dito sa blue line at saka sa yellow line. So, yan dalawang yan ang aking binabantayan. So,
may makikita kayo ng mga iba't ibang mga tinatawag nito. May nakikita kayong mga ibang mga technical analysis kung saan tinitingnan nila na mas mataas ang presyo kaysa dito sa akin. So merong 52,000, merong 60, pwedeng ito na raw yung mismong accumulation. So ito na yon. Hanggang dyan na lang daw talaga, hindi na daw bababa. So ako naman is naniniwala ako doon sa aking prediction, no, na pwedeng mangyari na bumaba pa yung presyo papunta rito, no, sa level na to, sa 30,000 na range. Pero syempre kung hindi dumating diyan, anong gagawin natin? So kung hindi pa darating diyan, yun yung dahilan kung bakit tayo nag-accumulate na rito, no. So ang i-deploy lang natin pagdating dito sa dalawang level na to is yung mga kapital natin talaga na talaga magbibili tayo na mas marami o mas malaki yung bibili natin. So sa ngayon, dahil nag-accumulate naman tayo, nakapag-accumulate na rin naman ako ng mga tokens at mga ng Bitcoin noon, is dinadagdagan lang natin yung ating Pero if ever na bisitahin itong mga price range na to, so thankful tayo dahil mas makakabili tayo na mas mura at mas marami tayong mabibiling Bitcoin, no? So maliit na bagay, maliit lang naman nilalagay natin. Ano ba naman yung 500? Di naman tayo yayaman dun, no? Pero ito kasi yung isang bagay na gusto kong gawin, madaling gawin kaysa sa nagtitrade ka. Ang trading kasi is may liquidation. Once na bumaba, syempre may mga leverage. Once na bumaba yung presyo dun sa certain point, is pwedeng maubos talaga yung iyong pondo doon. Dito naman, paper loss ang pwedeng mangyari, no? Sabihin na natin yung mga binili natin dito sa price na ito, sa kagaya niyan, bumili tayo sa price na to, at bumagsak kunwari ng 30% kasi bumaba siya ng 30,000 kasi 62,000 ang price ngayon, bumaba ng 30,000, so 50% yung nangyaring pag down, no? If ever na mangyari yun na bumaba ng 30%, no, as long as hindi mo binebenta yung Bitcoin mo na binili mo ng 60,000 at binenta mo ng 30,000, is hindi ka lugi. So ang kalaban mo lang talaga dito is yung yung tagal, kung gaano katagal mo bago mabawi, ma-break even or mo. So bakit Bitcoin? Bitcoin yung binibili natin, binobodega natin kasi ito siya talaga yung pinakamatibay eh. Siya talaga yung pinaka may structure niya, siya yung pinaka worldwide na tinatanggap na ng iba't ibang bansa. At isa pa, marami nang sumusuporta sa kanyang malalaking bangko at may mga ETF na rin siya, no? So pag-aralan natin yung Bitcoin kung ano yung mga advantage niya, no? So maaring bakit hindi altcoin ang inaano ko, mas malaki ang kita ro, no? So hindi pa ito yung para sa akin na tamang panahon para mag-accumulate ng altcoin, no? Pero kung mag-accumulate ako ng altcoin, ang isusunod ko is Ethereum. Pero sa panahon ngayon, hindi muna siya, no? Kasi Bitcoin para sa akin is the king. So ibig sabihin na kung ano yung galaw ng Bitcoin, kung nasa na siya sa cycle, kung nasa bear or bull market siya, so Bitcoin pa rin talaga ang parang guiding compass ko pagdating doon sa kung saan papunta yung market, no? Ngayon, iklaro natin ito. So pinag-uusapan natin na April pa lang is nag-accumulate na tayo, no? So sa accumulation na ginagawa ko dito sa range na ito, kung na-expect ko naman pala na bababa naman dito, bakit ako nag-accumulate na kagad? Bakit hindi ko muna hintayin na bumaba dito sa level na to? Simple lang naman. Kasi although nag-expect tayo at pas gusto natin na bumaba pa yung presyo, itong range kasi na to at yung range dito sa baba is only 50% lang na down. Kung sakaling man na i-allow ng market na bisitahin, no? Pero para sa akin kasi, no, mas maganda rin naman talaga na mali ako. Kasi yung pagbagsak talaga ng Bitcoin ng 30,000 is talagang sobrang devastating talaga noon. Sobrang grabe talaga yung malakobid talaga na galawan yun. Kung ano man pwedeng mangyari, no. So, hindi naman natin maitatanggi na hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari sa market. So, binibase ko lang naman yung aking analysis depende doon sa naging history ng Bitcoin. At sa history ng Bitcoin, lahat ng mga levels na nilagyan natin ngayon, yung stage 1 to stage 4 ay tinatouch talaga niya. Pero isa rin kasi sa mga argumento rito is hindi na bumababa yung Bitcoin once na nakakuha siya na panibagong cycle. Hindi na siya bumababa doon sa pinakamababang range niya. Pero if ever na bumaba siya, at least prepared tayo at meron tayong pondo doon. Ngayon, papaano kung bigla na itong umangat? Tumaas na yung presyo, hindi na bumaba doon sa presyo na yun. Mali ako, di ba? As still, nakapag-accumulate ako kahit papaano.
'Di ba? At least nandun pa rin yung mga pondo ko. Ngayon, hindi ko naman yan nakikita na biglang lilipad yung Bitcoin kung saan man na iiwanan talaga. So, pwede yung mangyari dyan is dribble-dribble lang yan, tapos sunod, aakyat na naman, ganyan. Gumagawa yan na parang hagdan at saka lang yan mag-perform, no? So, pagdating dito sa mga level na to, meron din tayong mga plano dyan kung ano yung gagawin natin. Pero for the meantime, kailangan muna natin sundin itong plano kung saan tayo papunta. So, ang plano, mag-accumulate na mag-accumulate every month, no? Pwedeng dagdagan, pwedeng bawasan, pero still, nag-accumulate tayo sa mga range na yan. Kung sakaling bumaba yung Bitcoin at i-touch niya to, so i-deploy natin yung mas malaking capital natin. Then after nun, mag-iintay natin, titingnan natin kung ano mangyari. Pero hindi all in yun, no? So meron pa rin, hinahati pa rin natin. Ibig sabihin, kung 100% ang capital natin, yung mga talagang pang ano natin, is ilalagay natin lahat. So mali naman diskarte yun. So may panahon pa rin, may time pa rin tayo na bibilangin. At isa pa, after nito, pwede kong gamitin yung another capital ko para naman sa mga altcoin. Pero sa ngayon, Bitcoin talaga muna ang ating iniipon. So dito, sa ating example, no? So nakalagay dito na hanggang March 2028 ang expected natin na magpo-form talaga ng structure. Sa ngayon, nakikita natin yung structure dito sa ating Bitcoin kung saan nagkakaroon talaga siya ng tinatawag na support dito sa range na ito. Pero ito naman kasi tayo nasa monthly time frame, no? So bawat kandila dito is isang buwan. So ngayon dahil nasa 15 pa lang tayo, so hindi pa tapos ito kung nangangalahati pa lang tayo. Pero sinisilip na natin ngayon kung saan pwedeng mangyari, no? Sa ngayon nahihirapan siya kasi andito siya ngayon sa support at syempre bumaba siya ng kanyang mas bababa siya, no? Nandun pa rin siya, para nauuntog siya sa resistance ba ito or support na. Pwedeng ang mangyari dito is tumalbog yung Bitcoin pataas, just magre-range ulit na ganyan, at eventually saka bababa, or dyan lang magko-consolidate na siya dan at gumagawa na siya ng structure. So, structuring kasi ang ginagawa natin. So, meron lang tayong itong time frame na to. So, nakuha natin yan, galing yan dito sa mga dating mga history niya. Itong mga bars na ito, kung gaano katagal tayo titignan yung pag-accumulate talaga natin, no? But still, ganun pa rin naman, no? Kung sakaling gumagawa pa rin yung Bitcoin ng structure at tingin natin is okay pa rin mag-bodega ng bodega, kasi update ko naman kayo about doon. Pero sa ngayon, sabi ko sa inyo talaga, it's a long game, no? Kailangan talaga natin na maging kailangan talaga nating maging patient pagdating dito sa ganitong bagay, lalo na sa pag-i-invest, no? So, maaari nga magbago pa yung plano natin na hindi na natin ipagpapatuloy na natin. Baka 2028, di na rin tayo mag-take profit. Or kung mag-take profit man tayo, hindi lahat, no? Hintayin na natin talaga siya ng kahit mga 2 cycle pa. Hayaan na lang muna natin yung pera doon. So, depende yun. Yun yung dahilan kung bakit kailangan maging mas wise tayo. Kasi, pag hindi natin inaasahan yung pera na nilalagay natin sa crypto or sa kahit anong investment, mas malakas yung ating staying power. Bakit? Kasi hindi ka naka all in, meron ka pang may mga dry powder ka pa na pwedeng gamitin. Kung sakaling bumagsak pa yung presyo, meron ka pambili. Pero kung iwanan ako, sabihin na natin na hindi na siya bumaba dito sa mga levels na to. So, okay pa rin naman yun, walang problema yun. At least kahit mali ako, kahit mali ako, nakapag-accumulate na ako. Ganito lang naman siya kasimple eh. Okay lang naman, sa bear market kasi sa nakikita ko, maraming nagiging tama, no? Na pwedeng bumaba pa yung presyo, ganyan-ganyan. Pero, mostly, sa market, pag bullish ka, ikaw talaga ang nag-earn. Ikaw talaga yung kumikita. So, madaling maging matalino sa bear market, no? Genius ka pagka nasa bear market ka. Kasi pwedeng pababa, pwede mong yun. Pero, sabi ko nga, bakit ako nag-accumulate na ngayon? Bakit hindi pa yung sinasabi ko na pagbagsak na yan? So, iintayin ko nang iintayin na bumaba dyan. Pero paano kung hindi na bumaba? Paano kung hanggang dyan na lang yung presyo niya? Wala nakakaalam kung gaano kababa pa yung pwedeng ibaba ng presyo. Pero, para sa akin, hindi na baling mali ako, pero kikita ako. Kesa naman tama ako pero wala naman akong kinita.
'di ba? Siguro dahil dun sa pride, no? Kasi ako ma-pride akong tao eh. Ayoko rin ng mali ako. Isa yun sa mga natutunan ko dito sa market, no? Pa-pride ako, ayoko nang nagkakamali ako, no? Iniiwasan ko magkamali. Pero for the sake of this argument, no? Mas gusto kong maging mas strategic kahit na saang direction mapunta yung Bitcoin. Kasi kahit naman bumagsak yan dito, wala naman akong magiging dahilan para ibenta yan. No? Kasi yan is nilagay ko at napakaliit lang naman ng mga nilalagay ko diyan na kapag-accumulate, no? Kaya talagang hindi pa naman kahit naman bumagsak yan at maglagay ako ng malaking amount, hindi rin naman ako diyan kasi long term naman tayo, no? So, hindi natin masasabi yung kung ano yung pwedeng gawin ng market, 'di ba? So, maraming nagsasabi rin na yun nga, pwede pang bumaba yan, hindi pa kami mag-accumulate. So, wala namang problema dun. Pero once na umangat yan, baka tayo yung naghahabol naman dun sa taas. Baka naman nandun na tayo sa 80,000, 90,000, 100,000, or baka mamaya another all-time high saka tayo nabili, no? So, para sa akin, yun nga, hindi na baling mali ako, at least kumita ako. Di ba? Kaysa naman tama ako, tapos hindi ako kumita, no? So, tama ako na bumaba pa yung presyo pero hindi ako naglagay dahil natatakot ako, or mali ako na hindi pala bababa dito, umangat na pero nag-accumulate na kagad ako. So depende yun sa plano ninyo. Siyempre kung ang time horizon niyo ay sobrang ikli lang, so hindi ko mare-recommend na bumili agad kasi kailangan talaga medyo habaan yung time horizon kasi hindi natin alam, baka mamaya 4 years ito na puro ganito lang yung range, pwedeng angat lang dito, bababa na ulit, saka kukunin, hindi natin masabi. So, yun nga, huwag nyo ilalagay yung pera na kailangan nyo na kagad or invest what you can afford to lose. No? Huwag tayong basta maglalagay ng pera na alam natin na kailanganin natin kagad. No? So, para sa akin, ganun pa rin, tutundin pa rin natin yung plano. No? So, sa current market, so ito lang siya. So, nandun lang siya, nag-range lang siya dyan. So, malalaman natin to once na umabot ng katapusan ng buwan kung saan siya magko-close, kung above ba dyan or mas bababa pa yung presyo. So, hoping pa rin tayo pumunta ng 42,000, yun ang sunod nating stop, tapos 30,000. So, hindi natin alam. Pero, still, kahit ano maging mangyari dyan, basta nandito sa box natin na ito, so, nag-accumulate tayo. No? So, yun lang yung para dyan. So, punta na tayo dun sa natin tungkol kay Michael Saylor. Yan. So, dito, mainit na naman kasi yung naging usapan dahil sa nag-post ulit si Michael Saylor ng kanyang sikat na orange dot tracker. Sa tuwing ginagawa niya kasi to, halos lahat ng Bitcoin investor nagtatanong talaga kung may panibagong Bitcoin purchases na naman ba na ang strategy, no? Or mas importante kasi yung pero mas importante kasi sa balita na to, yung isang aral, no? Hindi naman ito tungkol kay Saylor, hindi ito tungkol sa presyo, kundi yung tungkol sa isang strategy na kayang gamitin kahit ng mga ordinaryong tao kagaya natin, no? Tayo mga empleyado. So yung dollar cost averaging, yun yung ginagawa natin yung DCA, no? Kung kailan every sahod is nag-accumulate tayo, no? At syempre, baka ito rin yung maging dahilan kung bakit maraming retail investor yung hindi pa rin talaga kumikita dito sa crypto dahil syempre mas nabubulag tayo doon sa mga trading, 100x leverage times 50 leverage, no? Huwag na tayo doon. Kung bago ka lang dito na lang muna tayo, no? Sa pagdi-DCA. Ngayon, ano yung orange dot? Yung orange dot kumakatawan yun sa bawat pagkakataon na bumibili yung ng Bitcoin yung strategy si Michael Saylor. Kapag nadadagdagan yung orange dot, ibig sabihin nadadagdagan yung kanilang Bitcoin holdings. Kung mapapansin nyo, hindi sila bumibili kapag lang mura. Palaki natin. Hindi sila bumibili kapag mura. Ayan. No? Hindi rin sila bumibili kapag mahal. So bumibili sila sa iba't ibang presyo, mayroong mataas, ayan kagaya niyan. Yung mga binili nila dito nandito ang presyo ngayon. So syempre, talaga lugi sila ngayon. Pero still, kung makikita nyo sa history, ganun din naman nangyayari, bumibili siya sa mahal, still, ayan, nakakabili pa rin siya sa mura,
The same time, again, nag-break even, then magpa-profit na. So, yung mga binili nila dito, nag-profit na yung pagdating dito. Pero still, nandito na yun, nasa same range pa rin naman eh. Diba? Nandun pa rin naman sa range na yun, no? So, kung titingnan nyo yung mga ano dyan, no? So, kunyari, may 2,000 kang extra buwan-buwan. 2,000 pesos. So, sa halip na hintayin mo talagang bumagsak yung Bitcoin, bili ka ng bili ng Bitcoin kada buwan, no? Kapag mataas yung presyo, kaunti lang yung mabibili mo. Kapag mababa, syempre, mas marami kang mabibili. Kagaya nung ginagawa natin strategy. So, unti-unti mong nabubuo yung average ng buying price mo. Kaya yun yung nagiging dahilan kung bakit tinatawag itong dollar cost average, no? So, bakit ito ginagawa ni Michael Saylor? Marami nagsasabi na bakit hindi na lang siya maghintay ng crash, no? Kagaya nung naiisip natin, no? Maganda naman talagang tanong 'yon. Kasi isipin nyo, paano kung hindi na bumalik sa presyo yung hinihintay niya? Na habang naghihintay siya, maring tuloy-tuloy na yung umaakyat yung presyo. Mas mahal na tuloy yung susunod ng pagbili ng presyo ng Bitcoin. Kaya yung strategy niya, mas mahalaga yung magkaroon ng Bitcoin kaysa yung hulaan talaga yung market na kung kailan tataas or bababa. Ngayon, bakit maganda yung DCA strategy para sa ating mga retail investor? Marami kasi nagkakamali na akala nila kailangan natin maging expert na trader. Pero sa totoo lang, karamihan sa mga retail investor ay may trabaho, may pamilya, may negosyo, hindi nila kaya na hindi talaga kayang bantayan yung chart buong araw. Yung DCA yung nag-aalis ng ganon, nag-aalis ng emosyon. Hindi ka natatakot kapag pula, hindi ka rin talaga sobrang excited kapag green yung chart. Automatic lang yung pagbili. So, ang advantage ng pagdi-DCA, mas mababa ang stress. Hindi mo kailangang hulaan yung top or bottom. Pangalawa, disiplina yung nabubuo. Nagiging parang savings account yung Bitcoin na every sahod siya kagaya ng ginagawa natin is nag-iipon tayo. Pangatlo, mas nababawasan yung epekto ng volatility. Siyempre, hindi ka nag-all in sa maling timing. Pang-apat, mas madaling sundin sa loob ng maraming taon. Yun ang pinaka-importante. Maraming taon mo siya napapractice. Nagiging part na siya ng system mo. So, once na nasanay ka na, so umpisa mahirap. Sa totoo lang. Nung nag-start ako, sobrang hirap mag-ipon. Lalong-lalo na kung di ako sanay mag-ipon. No? Kaya, mas maganda pa rin na talagang sa umpisa talaga is maliit lang ang ilalagay mo para kahit papaano is hindi ka naman nakabase talaga dun sa kung magkano yung ilalagay mo eh. Nakabase ka dun sa buwan-buwan o habit na gagawin mo, no? Hindi perfecto yung DCA. Yun na sasabihin ko sa inyo. Kapag tuloy-tuloy yung pagbaba ng market, matagal bago talaga makita yung profit, no? Kapag isang bagsak na malaki ang rally mula sa umpisa, minsan mas kikita yung nag-i-invest ng isang bagsakan, yung nag-all in talaga kaysa DCA. Yun naman ang katotohanan. Kunyari, isang bagsakan na bumagsak tong presyo ngayon, nag-all in ka, naglagay ka kagad, 100,000 agad nalagay mo. Siyempre, yung isa naman, nagdi-DCA, nagbigay 1,000 lang ginagawa niya. Siyempre, mas malaking kita nung nagbulto. Pero, ang kailangan kasi dito, yung habit ang matutunan. Yung discipline dapat ang matutunan. Hindi yung gano'n na magbe-bet ka na gano'n. Paano kung bumagsak din? Paano kung pinuntahan yung 30,000? Manginginig ka talaga nun. No, tas wala ka ng pambili. No? Hindi ko alam kung, siyempre, depende, iba't iba naman yung tao. Pwedeng kaya mo, pero yung ibang tao hindi kaya. Kaya tayo, tinuturo natin, yung tingin natin is kaya. Mas mababa yung risk kaysa doon sa talagang sobrang delikado. Tapos, kailangan ng mahabang patience dito. Hindi naman ito get rich quick strategy. So kung nasanay tayo sa mga biglang yaman na nakikita natin sa crypto, mali yun. No? Hindi lahat sa lahat ng pagkakataon is nagiging yun. Mangilan-ngilan may kikita pero hindi sustainable yun. No? Ang pinakamali kasi natin bilang mga retail investor, marami kasi sa atin yung ganito. Kapag mahal na yung presyo, sikat na, nasa kung saan-saan na, nasa media, napopromo tayo. So, saka tayo pumapasok kapag kamura, takot na takot tayo, baliktad. Ang DCA, kabaliktaran yun. Hindi emosyon yung nasusunod, kundi yung plano ang nasusunod.
So, para kanino ba ang pagdi-DCA? Kung trader ka, maaari hindi ito yung pangunahing strategy mo. Kung ikaw nanonood ka sa akin na trader ka, hindi ito para sa'yo. Pero kung empleyado ka, OFW, minimum wage earner, negosyante, o estudyante, isa ito sa mga pinakamadaling paraan para makapag-ipon ng Bitcoin nang hindi araw-araw nakatutok sa chart. Ulitin ko ha, isa ito sa pinakamadaling paraan para makapag-ipon ng Bitcoin ha, nang hindi araw-araw nakatutok sa chart. No? Malaga ang risk management dito. Huwag gamitin yung perang pambayad ng renta, huwag gamitin yung emergency fund, at huwag umutang para lang makapag-DCA. Ang DCA ay ginagamit dito yung pera na kaya mong ipunin sa mahabang panahon. Yun ang lagi niyong tatandaan. Kung totoo mang bibili si Michael Saylor, no, ng Bitcoin ulit, no, hindi ito dahil alam niya na yung eksakto ang mangyayari sa market. Possible na bahagi lang ito ng pangmatagalang plano. At yun ang pinakamahalaga dito. No? Hindi mo kailangan maging pinakamagaling sa paghula ng presyo. Mas mahalaga yung consistency kaysa perfection. No? Kung naniniwala ka sa long-term value ng Bitcoin, yung DCA ay isa sa paraan para mabawasan yung emosyon. Magkaroon ng disiplina. Pero tandaan natin, hindi ito guarantee na nakikita ka at may panganib pa rin talaga sa pagbaba ng market. At kung mali yung naging investment thesis mo, lagi kang mag-research at huwag mag-invest ng perang hindi mo kayang mawala. May mga naiisip nila paano kung sinasadya rin ito ni Michael Saylor na mag-post ng mga orange dot bago yung official na announcement para masukat talaga yung sentiment ng market kung may mga sumusunod ba or nagbabantay ba. No? Kung malakas yung reaction, lalo talaga nitong pinapalakas yung kumpiyansa ng mga retail investor. Habang yung iba naman ay naghihintay ng dip, yung strategy kasi tahimik na patuloy na nag-iipon ng Bitcoin sa pamamagitan ng pagdi-DCA. So yun naman ay aking guess, no? Kaya kung may natutunan kayo dito sa video na to, syempre huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. At ang mga pero may iwanan akong tanong sa inyo. Ano yung mas gusto nyo? Mag-DCA ba o naghihintay kayo ng mas malaking dip na mas pagbaba ng market, no? So, i-comment nyo dyan sa baba kung ano yung strategy nyo, kung ano yung inyong plano this bear market. Kung ikaw, bago ka lang dito, no? So, hindi ko ina-encourage not financial advice, no? Pero, kung ako sa'yo, subukan mo. 100 pesos, 200 pesos, no? Hindi mo kailangan ng 500, hindi mo kailangan ng sobrang laki. Subukan mo muna. Try mo muna. Once na nakita mo na yung pinakang na to, saka mo pag-aralan, gawin para at least naka-expose ka na dun sa market. Para lang malaman mo kung paano ba gumagana itong crypto. No? So, yun lang, no? Maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, magkita-kita lang tayo sa arena. Game on!